Ngayong Agosto, may mga misyon na kailangan ng agarang aksyon. So yung sugat pala is yung attempt niya na tumakas. We're not here to harm you. I-release namin kayo. Mula sa maliliit na nilalang hanggang sa masukal na kagubatan. Nandito na tayo, finally! Wow! Kakaibang saya na nararamdaman ko para makita itong Rafflesia. Hanggang sa muling pag-apak ng buhay ila, pabalik sa kanilang tahanan. Ito yung stage na pinaka-vulnerable sila. Hindi biro ang aming susuungin. May kaputukan, kinahold muna tayo. Itong lugar na ito, hindi siya masyadong napupuntahan. Sa kagubatan ng Sarangani, naninirahan ang maliliit na nilalang na kung tawagin sa kanilang lugar ay mal. Pero tila iba ang kapalaran ng dalawang mal na ito na parang nahuli sa patibong. Naabutan naming payapa nagpapahinga isang mal o mas kilala sa tawag na tarsier, habang ang kasama nito kapansin-pansin ang sugat sa kanyang mukha. Ang dalawang tarsier na ito, hindi namin naabutang nakabitin sa mga puno, kundi nakasabit sa maliit na kulungan na gawa sa alambre. Kwento ng residente na si Tatay Lumanta. Habang nangangaso siya sa kagubatan, nakita raw niya na hinahabol ng aso ang dalawang kawawang mal. Bakit po kayo merong dalawang mal dito? Nakita ko, sir, ga-aw-aw yung aso, sir. Pagka tumatahol, balikan ko, nakita ko mal talaga. Nasa itaas sila, hindi nakuha sa aso, mataas man sila. Hindi namin yan sinadya, sir, nga kung ikulong namin. Kasi yung mal, alam ko sa DNR, bawal yan. Sa pangalawang araw na nasa pangangalaga ni Tatay Lumanta ang dalawang tarsier, hindi raw niya sinaktan ang mga ito. Yung isa doon, nakita ko po, may sugat sa ilong. May nasugat sa ilong, sir. Yung alambre na ano namin sa kulong. Gusto niya maglabas, bangga talaga dito. Malapit na kaanak ng unggoy ang mga tarsier. Alam nyo ba na mayroon itong espesyal na katangian? Kaya nitong iikot ng 180 degrees ang kanilang ulo. Kaya naman ang ilan, ginagawa mo na itong alaga kahit ipinagbabawal sa batas. Ang resulta, malapit ng manganib o near-threatened ang kanilang bilang. Isa sila sa mga pinaka-unique na primate sa mundo. Nag-evolve sila para magkaroon ng parang kakaibang habit na sanay silang tumalon-talon sa mga gubat. Kinukulong natin sila. Nilalabag natin yung RA 9147 na batas, which is yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act ng Pilipinas. So depende sa kung anong uri ng hayop yung kukunin nyo, huhulihin nyo o papatayin nyo, may iba't ibang kaparusahan para doon. Ang tarsier ay endemic species na matatagpuan lamang sa Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Ang dalawang mal na tinulungan ni Tatay Lumanta, tinawag niya sa kinaukulan. Agad kong sinuri ang mga ito. Kailangan namin kuhanin natin to 2 days na sila dito Bago lumubog ang araw, unti-unting minumulat ng tarsier na ito ang kanyang malalaking mga mata. Nocturnal o mas aktibo kasi ang mga ito sa gabi. At oras na para maghanap siya ng pagkain. Pero mukhang hindi niya ito magagawa dahil nakakulong siya kasama ang kanyang kaibigang tarsier na sugatan naman ang mukha. Para muling magampanan ng dalawang tarsier na ito ang kanilang papel sa kagubatan, gaya ng pagkain ng maliliit na insekto,
kailangang tulungan namin na muling makabalik ito sa kanilang natural na tirahan. If I'm not mistaken, baka ito yung unang pagkakataon ko na makakapag-release ng mga tarsier back into the wild. Okay, huwag na natin patagalin, stress na ito eh. Madaling ma-stress itong mga mal and they don't do well in captivity. So kung halimbawa may plano kayo mag-alaga ng mga ganito, it's not gonna succeed. They eat a variety of insects, hindi sila mabubuhay. And they need a lot of movement. Mailap at sensitibo ang mga tarsier. Kaya kung magtatagal sa kulungan ay posible itong mamatay. 5 minuto lang mula sa kabahayan ay nakahanap na kami ng lugar kung saan i-release ang 2 tarsier. Ang sabi sa amin, dito lang i-release kasi wala naman talaga access tayo dito sa pababa. Kasi itong slope na to, ravine na, bangin. So, very dangerous. At saka itong area na daw na yan, kadalasan nakikita na nila dito, nakahang yung mga mal. Kasama natin sa pag-release yung DNR Senro gland. Katulong natin ngayon para sa pag-release itong mga tarsier na ito. Halika. Halika. Halika, baby. Nakakapit siya. Halika dito, halika dito. Ayan yung isa. Mas masigla yung isa eh. It's time to go. It's time to go. Ayan. Yun! Nice! Yun, bilis. Dali-dali itong makyat sa puno. Sa wakas, malaya na ang tarsier na ito. Bago i-release sa wild ang isa pang tarsier, nilinisan ko muna ang sugat sa kanyang mukha. Okay, be. Halika dito. Labas ka na, oh. Sige na. Jump na ikaw. Ang cute mo. Look at that. Oy. Napaka-cute. Ang ganda ng mata. Yes, baby. Hindi naging madali ang pag-release sa pangalawang tarsier. Yan. Dito ka. Oh. Go na. Come on, come on. Ayaw. Siguro na ano to, confuse. Ngayon na, yes. Jump mo na, jump. Kita mo yung tenga niya gumagalaw, iba-ibang direksyon, no? Yes. Tinatansya niya ng mga lugar sa paligid. Ang dami ng food na naghihintay sa'yo. Mahigit 30 minuto na ang lumipas. Okay, yan. Nasabit ba yung paa mo? Nasabit? Sabit dyan? Ayun, nasabit naman ata eh. Yan na, yan. Ganda. Nice. Nice. Very good. Nice. Very nice. Ay. Ayun pala yun. Yeah. First time ko naka-encounter ng mal o tarsier na ganun kalapit. I think first time ko rin na mag-release ng tarsier. Yung isa, nung nirelease natin, immediately kumapit sa puno, umakyat, tapos naghanap na, umalis na agad. The other one, the female, they say, took a while. No, tinignan nyo muna yung paligid. Stayed with us for maybe a good 30 minutes. For a while there, I thought baka hindi na siya lalayo, hindi na siya pupunta sa forest kasi parang baka may masama pakiramdam niya and all that. But she proved us wrong kasi nakita mo, nagtatalong pa siya dun, tumingin pa sa atin hanggang sa yun! Pumunta na siya dun sa gubat kung saan siya talaga nakatira. And hopefully, baka pagparami pa sila dito sa gubat. Sana ma-preserve pa nila yung remaining habitat ng mga tarsier at mga iba pang mga wildlife na naninirahan dito.
Ang tunay na tulong sa hayop ay ang pagbabalik sa kalikasan kung saan sila malayang nabubuhay. Kada taon, isang beses lang masisilayan ang ganda nito at 5 araw lang tumatagal sa kagubatan. Bihira, pero tila syunerte kami. Nandito na siya. Samantala, ang halamang ito, kahuwig ng isang pitchel at kaya raw nitong sumalok ng halos 1 basong tubig. Pero hindi lang ito basta halaman. Dahil sa loob nito, naninirahan ang makukulay at malilit na insekto. Woo! I love it, yung lugar natin ngayon. Simula ng ating pagtitrek. New place, high altitude, we expect different looking wildlife. Sa lugar na ito, para kaming maliliit na nilalang. Pakay naming matunton ang mga halaman na minsan lang sa 1 taon kung magpakita at tahanan umano ng mga maliliit at kakaibang insekto. Wow! Look! Look at this! So pink! Ang bababa ng mga bulaklak dito. Ang ganda. Ang ganda ng blooms niya. Oh. Wala siyang odor. Maya-maya pa, mukhang kailangan naming huminto sa gitna ng kagubatan. Sir, ano yun? Ano nangyari? Baka warning ano lang yan siya siguro, sir? Itong lugar na ito, hindi siya masyadong napupuntahan. That's why may mga escort tayo. Ayan, patuloy na kasi nawala na yung putukan. Inabot kami ng halos 5 oras sa paglalakad. Matuntun lang ang kumpul-kumpul na pitcher plant. Ito na yung hinahanap natin na pitcher plant. Ayun oh, pasukin ko na dito. Ayun oh, mga tuyo na. No wonder, hirap tayong hanapin kasi patapos na yung kanilang bloom. Walang tiyak na kondisyon kung saan tumutubo ang pitcher plant. Pero madalas daw itong makita sa mga kagubatang hindi pa umano sira. Not known ang kalinga for especially yung balbalasan for pitcher plant. In fact, sa ating Coast Digital Flora of the Philippines, wala pa dyan nakalagay na kalinga. Ang pitcher plant kaya umanong kumain ng mga insekto. Carnivorous yan and ito, nakita natin medyo natutuyo na, brown na siya, no? So, may laman pa rin tubig. Ito naman yung fresh pa, no? Hindi pa siya natutuyo. And ang ganda, you look at the lips, it's reddish and then this is the lid. And let's see, yung laman. Ooh! Merong insect na natrap sa loob. Wow! Look at that! Ang likot-likot na mga laman ng pitcher plant na ito. Kasi mukhang monster. So, busog na busog yung mga pitcher plant dito. Kaya ang gaganda nila. So, dyan sila kumukuha ng nutrients sa mga nadadigest nila. Hindi lahat ng mga insekto rito pagkain ng pitcher plant. May ilan na nakikitira na. Ang beetle na ito, naabutan naming hirap umakyat palabas ng halaman. Habang ang ilan, pinipiling maiwan at magpahinga. Ang mga linta naman, dito na nagpaparami. Malapit na ata tayo dun sa nag-bloom na rafflesia. And I'm really excited. Kapansin-pansin ang naglalakihang mga puno. Bunga raw ito ng masigasig na pagbabantay ng tribong Banaw sa kanilang protected area. Solid. Look at this, how tall this tree fern is. Ang ganda niya.
No? Siguro nasa mga 25 feet ang taas ng tree fern na ito. Refreshing. So, this is it. Yung rafflesia na hinahanap natin. Ano? Kung anong ganda ng bulaklak nito. Ganong kahirap. Ganong kahirap para mahanap siya. Ito yung mga tinatawag na kiss the knee. Ang dulas ng lupa, malambot. Nandito na tayo, finally! Oh my gosh! Wow! Kakaibang saya yung nararamdaman ko para makita itong rafflesia. Nandito na siya. Wow, look at this, huh? The rafflesia. I've been with Born for 18 years. And this is my first time to see a full bloom, non-wilting rafflesia. Hindi lang basta rafflesia ito, no? Ito ay endemic dito sa Kalinga. Kaya nung na-discover ito, pinangalanan nila ito ng Rafflesia banawana. Ang Rafflesia ay isang uri ng parasitic plant. Nabubuhay ito sa pagkuha ng sustansya mula sa host plant kung saan ito nakadikit. Kilala rin ito sa napakatapang na amoy na ginagamit nito para makaakit ng mga insekto. Usually, matagal na yung 7 days na naka-bloom. Ika-5th day, unti-unti na siyang mangingitim. Kaya, napakaliit ng window of time para mo ma-observe yung isang blooming rafflesia. Kaya kung nakakita ka ng rafflesia in bloom, napakaswerte mo na. Sa Pilipinas, mayroong 15 species ng Rafflesia. Karamihan sa mga ito nabubuhay sa mabababang parte ng kagubatan. Kaya kakaiba raw ang species ng Rafflesia na aming nakunan ayon sa mga eksperto. Maraming mga pagkakaiba. Una, siyempre yung locality. Itong banawana, sa Kalinga lang makikita. Karamihan sa mga Rafflesia, sa mababang elevation lang. Itong Rafflesia banawana na nakita nga sa Kalinga, 1,300 plus siya. And then of course, morphology. No, tinitingnan natin yung laki na itong Rafflesia banawana, isa ito sa pinakamalaki. Kahapon, boots pala. Pero ngayon, nag-bloom na siya. Ano pa, very musky pa ang smell niya, no? Pag umamoy na siya in a few days, ano siya ng amoy na parang nabubulok, so it attracts the carrion fly. Parasitic nga pala ito, no? Tubo-tubo siya sa mga area kung saan nakikiagaw siya ng nutrient sa mga ibang halaman. Nanganganib ng maubos ang mga Rafflesia dahil apektado raw ang pagtubo nito sa pabago-bagong klima at pagkasira ng kagubatan. Carrion flies ang primary pollinators ng Rafflesia. Ito rin ang unang pupunta sa Rafflesia kapag nangangamoy na ito. Sa bagong bloom na Rafflesia, mayroon kaming nakitang cricket o kuliglig na tila naghahanap ng pwesto. Samantala, ang gagambang ito nagawa pang maglambitin sa loob ng Rafflesia. Species kasi sa ecosystem, may kanya-kanyang role yan. Maaring hindi pa natin alam yung benepisyo niya sa tao, pero definitely may benefit siya sa ibang biodiversity within that ecosystem. Sa ganda ng kagubatan ng balbalasan-balbalan, binansagan ito ng mga eksperto bilang Green Heart of Cordillera. Kasi geographically, yung Kalinga is nasa center of the Cordillera Mountain Range. Kaya siya yung heart. Green kasi alam natin, ito yung very known, no? Exceptional yung diversity dito. At dito, ang dami pa dito, mga old growth forest. And we thanks the Banao for that. No? Sila talaga yung Banao tribe, sila talaga yung nag-protect niyan. Hindi biro na makapasok sa mundo ng mga insekto.
lalo na kung ang tahanan nito ay mga halaman na bihira lang makikita at mabuhay. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.